Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay Danilo Wamar at shout out kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Marahan na ngumiti si Ivory. Ang una ay, dahil lang sa hindi ka maaaring magsinungaling, ang iyong kapatid na si Sanchen ay hindi magkakaroon ng kahit kaunting pagdududa sa anumang sasabihin mo. Dahil hindi niya masyadong inisip ang posibleng pagsisinungaling ni Xiao Tao, ngunit sa puntong ito, hindi ito masyadong pinagdudahan ni Han Sanchen. Halimbawa, kung mayroon kang taong lubos mong pinagkakatiwalaan, madalas kang maniniwala sa anumang sasabihin niya. Para sa pangalawang punto, ito ay ang iyong pagkakakilanlan bilang kahalili ng Pango. Siyempre alam ni Ivory kung gaano kahiwaga ang kahalili ni Pango, at hindi niya alam kung ano ang nakatago sa likod ng kahalili ni Pango. Natural, naniniwala rin si Ivory na walang alam si Han Sanchen tungkol dito, kaya talagang makakawala ang Xiao Tao sa katotohanang biglang nagkaroon ng malaking cultivation ang Xiao Tao. To put it bluntly, napaka-espesyal ng mga inapo ng Pango, maaari nilang ganap na palayain ang kanilang mga sarili pagkatapos buksan ang kanilang mga meridian. Sa kabilang banda, kung tinulungan ni Han Sanchen si Xiao Tao at kalaunan ay ginamit ito para linlangan si Ivory mismo ay hindi magkakaroon ng masyadong maraming pagdududa. Walang paraan, dahil hindi ko alam ang tungkol sa mga inapo ng Pango, napakaraming bagay ang mauunawaan lamang ayon sa kung paano sila ginagawa sa katotohanan. Sa puntong ito, naniniwala si Ivory na kahit si Han Sanchen mismo ay maaaring hindi makatuklas ng anumang kakaiba. Kahit kaya nating lutusin ang kalituhan tungkol sa biglang pag-unlad ng Xiao Tao sa antas ng paglilinang, paano ka naman Ate Yingxia? Bigla kang nawala sa lahat, hindi ba maghay-hinala si Kuya Sanchen? Ang ibig sabihin ng Xiao Tao ay napakatalino ni Kuya Sanchen na hindi siya maghay-hinala kapag nakita niya ang biglaang pagtaas ng cultivation level ni Xiao Tao, pero kung sabay na bumaba ang cultivation level mo ay madali niyang maiugnay ang dalawang bagay, pagdating ng panahon, medyo nag-aalala pa rin si Xiao Tao tungkol dito. Walang paraan, sa mata ni Xiao Tao, napakatalino ni Han Sanchen na mahirap para sa iyo na takasan ang kanyang mga mata kahit na marami kang ginagawa. Ngumiti ng mahina si Ivory, batay sa kanyang pag-unawa sa Han Sanchen, maaaring madaling isipin ni Han Sanchen na maaaring hindi ganoon kadali ang mga bagay batay sa dalawang puntong ito. Pero nakalimutan mo ang isang mahalagang katotohanan, ibig sabihin, para kay Sanchen, ikaw ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos, at ako rin ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Sa oras na iyon, kailangan ko lang sabihin na nag-effort ako para tulungan kang buksan ang mga meridian, lalo na pagkatapos kitang tulungang buksan ang mga meridian. Ang mga espesyal na katangian ng iyong katawan ay parang isang napakalaking black hole, na sumisipsip ng marami sa aking paglilinang, kung gayon ang lahat ng ito ay magiging natural. May dahilan, at pareho silang mga pinagkakatiwalaang tao ni Han Sanchen, sa katunayan, kung iisipin mong mabuti, mahirap talaga para kay Han Sanchen na masyadong mag-isip tungkol dito. Wala talagang masabi si Xiao Tao, pero medyo na guilty. Ate Ivory, although this is really a try, we are both the most trusted people of Brother Sanchen, so we join forces to deceive him. Really, okay. Dahil lang silang dalawa ang pinakamagaling na tao para manlinlang kay Han Sanchen, pero ngayon kailangan na nilang pabayaan si Han Sanchen ng ganito, talagang napakabigat ng guilt sa puso ni Xiao Tao. Pakiramdam ko ay mas masahol pa sa hayop ang paggawa nito. Alam din ni Ivory ang pressure sa puso ni Xiao Tao, ngumiti siya at tinapik ang balikat ni Xiao Tao at sinabing, Xiao Tao, syempre masamang ugali ang pagsisinungaling sa iba, lalo na kapag kailangan mong magsinungaling sa taong higit na nagtitiwala sa'yo. Gayunpaman,
may mabuti at masamang panlilinlang. Halimbawa, sa ngayon, ang lahat ng kasinungalingan na sinasabi namin tungkol sa iyong kapatid na si Sanchen ay mayroon lamang isang tunay na layunin. Para sa kapakanan niya yan, kaya white lie ang tawag sa ganitong kasinungalingan. Katulad noong bata ka pa, ang mga magulang mo ay laging nagsasabi sa iyo ng kaunting kasinungalingan para linlangan ka at suyuan ka para sa iyong ikabubuti. Naiintindihan. Pasimpleng tumango si Xiao Tao, may sense ang sinabi ni Ivory, kahit na mahirap para sa kanya na tanggapin ang kasalukuyang sitwasyon. Sa puntong ito, alam din ni Xiao Tao na kailangan niyang pumayag kahit hindi siya pumayag ngayon, kailangang sumang-ayon. Ate Ivory, alam ni Xiao Tao. Okay. Kung ganoon, let's officially start exchange cultivation levels. Kailangan mong tandaan na ang prosesong ito ay maaaring masakit, ngunit ito ay magiging kahanga-hanga din. Pagkatapos mo itong matapos, ako ay mahina. Pero don't worry about me, may mas importante kang gagawin. Speaking of this, si Ivory ay naglabas ng isang lihim na libro at pagkatapos ay ibinigay ito sa mga kamay ni Xiao Tao. Ang lihim na aklat na ito ay mahusay sa pag-unblock ng mga meridian. Pagkatapos mong magpalitan ng mga antas ng paglilinang, tandaan na sanayin ang lihim na aklat na ito ng mabilis. Ito ay makakatulong sa iyo ng malaki, at kakailanganin mo ito upang matulungan kang patatagin ang iyong pundasyon sa maagang yugto. Pati, pagkatapos mong matutunan, huwag kang magmadali, mas maganda kung gagamitin mo ito para gumawa ng kahit 3 major rotation, alam mo ba? Sa bawang mundo, mayroong maraming espiritual na enerhiya. Ito ang pinaka-friendly na lugar para sa mga taong tulad ng Xiao Tao na kakalaki pa lang. Sa makatuwid, hanggat tinatanggap niya ang kanyang sariling paglilinang at mabilis na umasa sa kanyang mga kasanayan upang patatagin ang kanyang paglilinang, kung gayon ang Xiao Tao ay maaaring kumpletuhin ang pagpapalitan ng kanyang pangkalahatang paglilinang na may kaunting kawalan sa kapaligirang ito. Masunurin namang tumango si Xiao Tao, bagamat masunurin pa rin ang kanyang mukha. Sa katunayan ay determinado ang kanyang mga mata. Alam na alam ni Xiao Tao na dahil ibinigay sa kanya ni Ivory ang lahat, ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ay ang makabisado ang lahat. Sa paraang ito lamang niya mabubuhay ang tiwala ni Ivory. Ang dalawang babae ay nakaupong magkaharap, pagkatapos ay pinagsanib ang kanilang mga palad, at pagkatapos ay sinimulang ipasok ni Ivory ang lahat ng tunay na enerhiya sa katawan ni Xiao Tao. Maya-maya, isang mahinang liwanag ang lumabas sa katawan ni Xiao Tao. Gaya ng sinabi ni Ivory, ang prosesong ito ay masakit, ngunit ito ay komportable din. Walang ideya si Han Sanchen sa kabila kung ano ang nangyayari sa dalawang babae. Para sa kanya, hindi talaga siya mapakali dito. Ang 5 elemento ng banal na bato ay halos na maximize ng Han Sanchen. Ngunit kahit na ganoon, ang malakas na enerhiya ng demonyo sa kanyang katawan ay tila napakalakas at hindi mapigilan. Hindi komportable si Han Sanchen, at ang mga depensa ng kanyang katawan ay tila ganap na napunit ng napakalaking demonyong enerhiya na ito. Gayunpaman, ang mga ito ay mga unang yugto lamang. Sa pagkilos ng 8 tiwangwang na makalangit na mga aklat, ang malaking halaga ng espiritual na enerhiya ay mabilis na bumuhos sa katawan ni Han Sanchen. Pagkatapos matanggap ang suportang ito, ang lakas ni Han Sanchen ay unti-unting lumakas, at ang paghaharap sa enerhiya ng demonyo sa wakas ay pumasok sa yugto ng tug of war. Nag-away ang dalawa, at sa wakas ay nagsimulang makakuha ng lugar si Han Sanchen. Matapos ang mga ito, alam ni Han Sanchen na ang susunod na hakbang ay magiging napakahabang resulta. Ang lakas ng demonyo ay masyadong malakas, bagamat mayroon siyang sapat na espiritual na enerhiya mula sa 8 tiwangwang na mundo upang madagdagan ito, ang mga pandagdag na ito ay may mahabang kasaysayan pagkatapos ng lahat. Sa makatuwid, kailangan nito ng proseso upang dahan-daang tipunin at dahan-daang mabawi ang malakas na masamang enerhiya. Hindi naman nagmamadali si Han Sanchen, kumalma lang siya at maghintay. Sa labas ng Yetian City, opisyal ding nagsagawa ng sama-samang pagliligtas si Haijin sa lahat ng mga sikat na alagad. Sa mga pamamaraan na itinuro ni Han Sanchen, talagang napakadali para kay Haijin na gamutin ang nakalalasong dugo ng mga taong ito. Hindi na kailangang alisin ang lason na dugo, sa katunayan, kailangan lamang nitong gumamit ng espesyal na paraan na itinuro ni Han Sanchen para tuluyang mag-apoy ang nakalalasong dugo. Sa sandaling mag-apoy ang lason na dugo,
ang kapangyarihang nabuo ay direktang makakabit sa taong may lason na dugo. Sa makatuwid, ang taong may lason na dugo ay makakaramdam ng biglaang pagtaas ng kapangyarihan sa unang pagkakataon. Ngunit sa parehong oras, ang lason na dugo ay iiral pa rin sa mga katawan ng mga taong iyon, ngunit sa ibang paraan. Kapag kailangan ito ng Han Sanchen, ganap na mapasabog ng Han Sanchen ang mga lason na dugong ito, na agad na pinapatay ang lahat ng nagtataglay nito. Ito ay isa sa mga paraan upang makontrol ang grupong ito ng mga tao. Ito ang hindi sinasadyang hakbang ni Han Sanchen, at hindi niya sinasadya ang pamamaraang ito para itali sila. Ito ay lamang na lason dugo mismo ay may tulad efficacy at paraan ng pag-iral. Walang ibang paraan. Maliban kung hindi, si Han Sanchen ay kailangang lutisin ito mismo, ngunit ang pamamaraang ito ay kumonsumo ng maraming pera para sa Han Sanchen at kukuha ng maraming oras ng Han Sanchen. Sa ngayon, hindi magawa ni Han Sanchen, gayunpaman, nagpasya din si Han Sanchen, ibig sabihin, kung ang pagganap ng grupong ito ng mga tao ay sapat na, kapag walang nangyari, siya ay personal na kikilos at isa-isang aalisin ang mga nakatagong panganib para sa kanila. Ang panahong ito ay natural na itinuturing na 1 oras upang subukan ang katapatan ng mga taong ito. Matapos ito, sinimulan na ni Haijin ang susunod na hakbang ng pagsasanay. Ang buong koponan ay nangangailangan ng pagiging epektibo ng labanan, kaya ang detoxification lamang ay walang kabuluhan, iba pang pagsasanay ang dapat gawin. Ito ang kanyang unang ganap na self-managed na team, at determinado si Haijin na buuin ng husto ang team na ito. Combat power man ito o mental outlook, para kay Haijin, ito dapat ang pinakamatapang sa ilalim ng Han Sanchen. Mga kapatid, alam ko na ikaw, tulad ko, ay itinuturing mong mga traidor sa ilang lawak, kaya sa simula pa lang, ibababa na kayo sa istruktura. Gayunpaman, hindi ako takutol sa iyong pag-iisip sa ganitong paraan, dahil, para sa akin, kung mag-iisip ka muna ng ganitong paraan magkakaroon ka ng mas malaking motibasyon na gumawa ng ibang bagay. Pinagkanulo namin ang orihinal na organisasyon, na nangangahulugan na ang orihinal na organisasyon ay aatake sa amin ng walang pinipili. Magiging malupit sila sa atin para bigyan tayo ng babala tungkol sa paghihimagsik. Ngunit sa katunayan, ito ay nag-iiwan din sa atin ng walang paraan, lahat tayo ay mas nauunawaan na kung gusto nating mabuhay, ang pinakamahusay na paraan ay upang mapaglabanan ang mga pag-atake na ito. So, to put it simply, we have to strengthen ourselves. Kung hindi tayo naaawa ng Diyos, kailangan nating kawan ang ating sarili, o hindi natin kailangan ng sino man na maawa sa atin. Sa alyansa ni Han Sanchen, mas mababa tayo sa iba. Dahil rebelde tayo, kapag pinalakas natin ang sarili natin, natural na paghanga ang mga tao sa atin. Mayroong 2 kalsada, kailangan nating sumulong. Kaya, sa halip na makaramdam ng kababaan at maghintay sa iba na maging kaawa-awa, dapat tayong magsumikap upang maging mas malakas. Dapat tayong magsama-sama upang maging mainit, i-play ang ating sariling mga pakinabang at ipakita ang ating sariling dugo. We don't want the original organization to make us regret it. We have to show our fighting power to make the original organization to make it regret it. We will never feel that we have lost something by betraying them. They have to feel that they have lost something by loss us. Tama ba ako? Ilang salita ang ganap na nagpasiklab ng damdamin sa ilalim. Oo, tama siya. Ang gusto natin ay huwag tayong magsisi sa orihinal nating pagtataksil noong minasacre tayo ng orihinal na organisasyon. Ang gusto natin ay pagsisihan ang pagkawala sa atin noong ang orihinal na organisasyon ay baliw nating minasacre. Oo, gusto din naming malaman ng mga tao sa panig ni Han Sanchen na hindi kami nagtaksil dahil hindi kami malakas, lalo pa dahil sakam kami sa buhay at takot sa kamatayan. Kami ay mabubuting ibon lamang na pumipili ng isang punong matutuluyan. Ito ay may katuturan, ito ay may katuturan. Sobrang bait ni Haijin, pagkaraan ng mahabang pagsunod kay Han Sanchen, unti-unti na niyang pinagkadalubhasaan ang kontrol at pagmamanipula ng kalikasan ng tao. Si Haijin ay nagmula rin sa grupong ito ng mga tao, kaya natural na alam niya kung anong mga salita ang gagamitin upang magbigay ng inspirasyon sa pinakamalaking pagtitiwala sa grupong ito ng mga tao. Halatang-halata ang epekto, orihinal, dahil si Haijin, isang estranghero, ay biglang naging kanilang superior,
mayroon pa rin silang hindi kasiyahan o iba pang emosyon sa kanilang mga puso. Ngunit ngayon, iniisip nilang lahat na ang mga salita ni Hyejin ay kasama nila, at sila ay nasa iisang grupo, at ang pagkakaisa ay agad na tumaas. Okay, dahil lahat ng kapatid ay may ganitong katigasan ng ulo at dignidad na pag-aari ng mga lalaki, kaya ayoko nang magsabi pa. Mula ngayon, hahatiin ko ang koponan sa 3 koponan. Pipiliin ng unang pangkat ng mga espesyal na operasyon ang taong may pinakamataas na antas ng paglilinang sa inyo. You will have the best resources in our team, however, on the other hand, kapag naniningil ang team, ikaw din ang magiging core force. Ang pangalawa ay ang aming pangunahing koponan, sila ang pinakasentro ng mga tao sa paglilinang. Para sa iyo, ikaw ang magiging pinakapangunahing presensya ng buong koponan. Kung ang mga tao sa unang hakbang ay ang aming kaluluwa, kung gayon kayo ang mga buto ng koponan. I will also try my best to ensure your resources. Ang iyong layout sa larangan ng digmaan ay ang pangunahing lugar ng buong koponan. Para sa ikatlong pangkat, natural na ito ang pangkat na may pinakamahinang paglilinang sa atin. Siyempre, magkakaroon ng bias sa resources, at mas kakaunti ang matatanggap mo, gayunpaman, kung ma-assign ka sa team na ito, huwag kang masiraan ng loob, dahil hindi ito nangangahulugan na minamaliit ka, o mas mababa ka sa iba. Mayroon kang mga espesyal na channel. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!